Wala naman masyado kang kinakain ng unmatched, ha? Love and hate relationship. Hey! Welcome to Undefended Takes, the only podcast that eats, sleeps, and breathes ninjutsu. Shing! So, hi guys! Welcome back again to another episode. So, I'm Pat, and I'm joined by Ace, Hello! and I'm joined by Russell. Hello! Kayo boys, nilalamig ba kayo ngayon? Sakto Hindi lang, ko malamig. malamig. Medyo malamig. Alam mo Oo, bakit? parang- Bakit? 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 Dahil yan sa hanging amihan or tinatawag na northeast monsoon. Kuya Kim, tigil ka na. Kuya Kim. May reason niya kung bakit kailangan kong tanongin kung bakit malamig. Pero bago tayo lamigin ng tuluyan, bigyan mo tayo ng shoutout sa ating mga mainit na supporters. So, una muna natin sa Spotify natin. Oo nga no? Shout out muna kay Sir Harry kasi grabe yung commitment ni Sir Harry. Nag-download pa daw siya ng Spotify para lang makaboto ng poll. So yun, saludo kami sa'yo, Sir Thank Harry. you. Thank you kay Harry. Next time may ka sa amin, hug lang. Wala kami maibibigay na iba. Appear yung ma-offer ko muna kay Sir Harry. Pwede. Next naman yung sa result ng poll natin na if magkakaroon ba ng significant effect yung TMNT set sa meta dito, especially sa Philippines. And yun, overwhelmingly naman na leaning dun sa may significant effect yung coming set ng Turtles. Kasi nga, ang dami sa kanila na Oo. meta relevant. Yes. Relentless na card pa lang daw, ang lala na eh. So, Malala naman talaga kasi. Oo, Kadiri. yan. Okay. Next naman sa may special shoutout sa akin, si Sky Daddy. Here to from Cavite. Kasi ito yung nakakatawa. So, pinapakinggan niya yung podcast natin, di ba? So, kasama niya yung wife niya. Driving daw sila. Sabi ng wife niya, ano yan? Ano yung pinapakinggan mo? Sabi niya, hindi, podcast to ng podcast to ng unmatched. Mga veteran players yung nagsasalita dito. Then, right after sabi niya yun, sabi ni Ace to sa podcast, nagpaputok ba kayo sa loob? Oy, So, bumagsak na agad yung podcast natin dahil doon. grabe Oh, naman. sorry. Kasi naman nagtanong lang ako. Aray Sige. mo. So, So, mahirap yun. Safety first, So, safety first. So, Sky Mami, kung narinig mo to ulit, sorry po. Si Ace lang po yung ganun sa amin. Hindi Sorry, po, Sky ano lang Mami. po yun. Hindi po talaga ganun. Pasensya na po. Hindi na ko mauli. Hindi, wholesome po talaga kami. Wholesome kami. Wholesome po Tumakto talaga. lang yung time na yan. So, next naman natin, yung walk participants natin na nakita natin sa huli nating Reckless Lounge. So, sana nagustuhan ng mga participants mismo yung mga pinagagawa natin sa mga pangalan nila. Saka shoutout din kay Jared. Pero JRD, nung una natin, di naman natin alam eh. Ay, alam ko, ano? Tuwa naman daw siya enough. So, thank you. Thank you, Jared. Kahit naging kang Iron Man na baliktad na Yoda. Speaking of yung walk natin na Russell. Yun nga. Kasi nga, hindi natin kilala lahat ng, di ba, participants. Actually, yung unang list natin, yung mga kilala lang natin, di ba? Tapos, ang ginawa natin, isa-isa natin i-check dun sa UM League kung sino yung mga nasa same time zone natin. Kaya natin nakita si JRD or Jared. Yeah. Tsaka yung isa pa, si Hanya. So, Hanya, sino ka po? Pakilala ka Comment down naman. below lang. Huwag kang mahiya. Pasensya na po. Wala kami maisip kaya Pokemon na lang yung Comment down below lang nga Hanya para makilala ka ng buong Unmatched community, Philippines. Ayun, shoutout po pala sa girlfriend ko kay Jessica. Love you po. Thank you po sa pakikinig. Yun nga, yung episode natin for this week, medyo malamig, medyo cool. Bakit? Kasi meron tayong may guest ulit tayo for this week. So Ace, pakilala mo naman yung guest natin. Ay nako guys, abutin tayo madaling araw kung ubusin natin yung achievements niya. Unang-una siya yung, gagaya ko na lang yung Winter of Champions announcement, no? So, unang-una siya yung Little Red Master na kilala dito sa Pilipinas. Summer of Legends runner-up yan. Diyos ko, magbigay-pugay kayo. Tapos susunod, siya din yung announcement king ng UNPH. So pag may sunog sa barangay nyo, so siya yung pupuntahan mo para i-announce. Tapos umaloho ka, siya yung taga-announce sa barangay nyo nga kung may mga ganap sa unmatch, ganon. Siya din yung taga-hype natin pag may nag-champion. Maraming salamat po sa mga sa pag nag-champion kayo, matik i-hype kayo yan, i-giglize kayo. Mag-expect na kayo, di ba? Oo. Actually, marami pa malapit na akong kumanda rito. Pero, yun, i-welcome natin na nag-iisang RJ Toast.
Let's go! Let's go, RJ! Hello, I'm here. Hello, I'm here. May na-miss ba kung achievement mo? Marami siyang ambag dito sa Pilipinas. Ang pinaka-favorite ko lang, ang first na invite sa Legend Division na Pilipinas. And first kick out. First natanggal din sa Pilipinas. Saka siya rin palagi, kalimutan ko. Siya yung happy pill ng UMPH. Happy Meal. Kung gusto niyo sumaya, kausapin niyo si RJ. Happy Meal. Kala ko Happy Meal, sorry. Happy Meal ang po. Ang po si Russell. So yun, RJ, ginlace na kita. So next, katulad ni Robert at ni Taj, next match natin magtitig ka. Okay. Oh, don't worry. Magte-take tayo. Since na-mention nga kanina, di ba? Solo runner-up ka, Summer of Legends yun, di ba? Kwento ka naman dun sa konting experience mo dun sa Summer of Legends. Parang siguro kung ano yung most memorable part ng Sol. Actually, yung SOL, tong Summer of Legends, talagang yun. Parang nag-testing lang ako. Gusto ko lang mag-try. Gusto ko lang sumali para ma-experience ko lang yung tournament. And nagpo-post ako doon sa group chat, nananalo ko. Parang umabot na ako ng semifinals. So parang hindi ko talaga na-expect na nananalo ko bigla-bigla. Semifinals pala is a big deal na pala. Hindi ko rin siya actually iniisip. Solid na pala yun. Like, kailangan na may camera. May camera na record na sinet up namin, may date, nakaset up lahat. Kinausap na kami nila Dark. Nabigla rin ako. Na may stream pa. May naka-stream siya. So, Shy type ka pala. Shy type ka pala. RJ, no? Totoo. Naiyakin mo pala si RJ sa lagay na yan. Shy type to naman talaga ako. Pero pag nasa tempo na, hindi na. Diretso na. So, Sino yung kalaban mo nun sa semis? ang kalaban ko nun si General. I think Russian ata sila. Tapos nung laro na yun, nakakaano talaga. Although di pa kasi talaga ako ganun kasanay nung time na yun. Di ko ganun pa ganun. Pero ang dami talaga mistakes. So, like, sabi sa akin ni Robert the following day, alam mo, nung pinapanood namin yung stream mo, parang sabay-sabay kami na gano'n, ng facepalm. Oo. Alala namin yan. Kaya, Kahit ganun, semis pa rin. ang kaganda naman kasi nun, from that failure, marami akong tutunan lang after nun. Yes. So, yun lang naman. Tama. Perfect. Tapos after nung Sol, dahil sa Sol, diba? Nagkaroon ka rin ng yung sa Spring Showdown nga, yung Legends Division. Sa kasi, dito naman sa Spring Showdown, meron din silang Challenger at saka meron din silang Legend Division. So, ang papasok sa Legend Division is yung top 4 nung SOL last time. And so, since top 3 ako, pumasok ako dun sa Spring Showdown. Nice. Okay. So ayan, nakwento na nga ni RJ yung Sol Spring Showdown experience niya. Pero kayo ba, Ace Patrick, paano nyo na ba na-meet si RJ? I think kami ni Pat same lang kami nung same tournament namin siya nakita. I think yun yung second qualifiers ng GL. Sa SM North ka na naglaro, di ba, RJ? Ang alala ko, tinalo mo si Ruben sa si Taj. Tumatak yun kasi tinalo mo si Ruben ng red ka, Jill siya. Tapos tinalo mo si Taj na Houdini. Oo, Moldun ka Houdini. Oo, tanda ko na. Late ako. Late ako ng tournament na yun. Parang lagi namang late. Oo. Parang default ata ako na isang match dahil late. Ba't ka late, RJ? May binyag ka ulit nun? Palagi ka may binyag. Hindi. Kasi nagdadalawang isip ako sumali. Traffic kasi. So ako naman, same nga with Ace. Doon namin siya unang nakita. Though di pa namin siya naka-interact nun. Ako, na-interact, ang pinaka-interaction ko kay RJ is sa general chat ng yun. There was a time na madalang na ako nakapaglaro ng tournament. So, sa MSGC na ako. Plus, ang mga balibalitan nila, Russell, nila Ace, ganun. Since active nga si RJ sa general chat, doon ko siya nakilala before sa personal. So, kilala ko lang si RJ before siya makita. Even after maging Legend Division siya, di ko pa siya nami-meet personally. Pero kilala ko na si RJ. Alam ko na lagi siyang late. Alam ko na lagi may binyag pag may tournament. Sorry. Ikaw naman, Russell, paano nakilala si RJ? Si RJ, medyo kabatch ko yan eh. So, una ko siyang na-meet sa BGM. Parang naalala ko pa nga yung first matchup namin Achilles Houdini. Yung Achilles Houdini na yun, naalala ko kasi panalo pala ako dun sa game na yun. Nag-misplay ako nung huli. Pin-explain sa akin ni RJ kasi nun, kung ba't ako nag-misplay. Natuto naman ako ng Achilles Houdini dun. Pero, yun yung talagang first memory ko kay RJ. Yung mga susunod, lagi siyang BGM. Sa BGM ko din siya madalas nakikita, tapos lagi nakabarong. Tapos late kasi nga may pinanggalingan na binyag. Kaya,
Lagi. Actually, sabihin ko na, ang kining ko na to, ako nag-coin ng term na ninong sa kanya. Okay. Kasi nakita ko siya nakabarong nun one time. Tapos late siya. Sabi ko, grabe ka na, ninong pa, nagbinyag ka na, tapos champion ka pa. Ang lupit mo, sabi ko. So, Doon Ninong, pala kaya dun nagsimula sa yun. launch natin, Ninong ng lahat, RJ. Kung mababasa niyo yung wall of text doon, ito yun, Ninong ng lahat ng nandun. Parang dalawang binyag kasi yung pinuntahan niya. Tapos yung isa talaga nakabarong siya. Tapos nagpalit na lang siya parang mid-tournament ng damit. Putik siya. Nung sinabi naman nag-attend ako ng binyag. Ito, okay lang naman siguro share na kasi sinabi ko naman na doon sa Inaanak mo. Inaanak ko yun. Pero sinabi ko na lang, ay kasi may business pa akong attendan. Sabi ko, kailangan ko pong umalis kasi may time po ako. So, parang para makahabol lang ako. Yung inaanak sa unmatch. Baka sumbat sa'yo ng inaanak mo yun, ha? Nung bakit naman ganyan, no? Na mo yung unmatch kaysa sa akin. Yung mas mahal pa sa akin yan. They will understand naman. Ganun lang. So, may question kami, RJ. Usual naman namin ito tinatanong sa mga sa mga guests namin. So, how did you get into Unmatched? So, technically, nung kasi ako, nung bago ko mag-unmatch, around kasi itong February, so around ng birthday ko. And kasi ng girlfriend ko, parang kami, Valentine's date nun. And dumaan kami sa gaming library. And inaya ko, parang gusto ko maglaro. So, naglaro kami doon sa gaming library, sa may shoutout sa gaming library sa SM North. Yun, parang try na kami ng mga board games. And yung staff doon is sabi, try nyo itong Unmatched. So, tinaray namin. And, ito ang pinaka-nakakatawa talaga. So, tinaray namin, in-explain sa amin, pero di namin binasa talaga yung rules. So, naglalaro kami. Ang tagal ng laro namin, umabot kami ng mahigit 2 hours. Okay. Alam mo bakit? Yung discard file, pag naubos, babalik sa deck. Ayos. Walang patin. Sabi na yung example yan. Handy. Ang laro pa namin nun is volume 1. So, parang si Sinbad versus Medusa. So, parang Hindi nga talaga matatapos. yung time na nagustuhan ko yung Unmatched kasi alam ko na-hook ako kasi parang alam mo yung naglalaro kami parang anong oras na sobrang naramdaman ko, hindi ko naramdaman na anong oras na nagutom na lang ako bigla, sumakin tiyan ko. Okay. Nagutom ko. So, yun. Ibig sabihin talagang nag-enjoy talaga kami. Sobrang nag-enjoy Hindi mo kami. napansin yung oras. Oo. Nice. And Pero sabi ko, since birthday ko naman, bilhin ko na. So, yun. Nabili na ako. May napapansin lang akong pattern, RJ. Binyag ng inaanak mo, unmatched pa rin. Valentine's, unmatched pa rin. Baka naman masyado kang kinakain ng unmatched, ha? Nagpapalit. Sana naman sa kasal mo, unahin mo naman yung asawa mo muna. Baka Sumasakto kasi lagi eh. Actually, yun nga ang namin ng girlfriend ko. Like, alam mo, sasabi sa akin ng girlfriend ko, parang mistress ko daw yung unmatched. So, kaya pag nag-unmatch ako, nagsiselos siya. Kasi yung oras ko daw, yung time ko napupunta sa kanya. Pag wala akong hindi ko siya kasama, parang doon napupunta yung time ko, nagsiselos siya minsan. Okay, since alam na natin yung history mo, I guess alam naman na ng karamihan to, pero sino yung favorite at main hero mo? Ang favorite hero ko nung nagsimula talaga ako, at si Little Red talaga. Pero parang hindi ko kasi masayang favorite ko siya kasi parang love and hate relationship. Bakit? Dahilan kung bakit ako nakikita niyo ako naglalaro, nagagalit, naiinis. Siya talagang reason. Lagi siyang nagbi-break sa crucial na match. Hindi ko magawa yung gusto kong combo dahil iba't iba yung symbol. O kaya puro ako knife. Parang pinipilit ko siyang alisin talaga sa mga lineup ko kasi siya naging source ng frustration. Pero I really love yung kit niya and masyado maraming natutunan sa kanya. Kaya dinadala mo pa rin. Technically, favorite ko pa rin siya. Tinatagal ko na lang pagiging bias ko sa kanya. Para di ko siya gamitin. Bias player minsan. Pag gusto kong laruin, kahit uneven, gusto kong laruin. So, may nakita nakita niyo may T-Rex. Laban ko siya. Ayaw ka nang sabihin. Ikaw yun. Move 3. Meron pa move 3 na sanctum sanctorium. Sanctum. T-Rex. Sanctum yun. Kitang-kita First ko may yun, T-Rex RJ. doon.
Oo. Ay, second pala si T-Rex, pero Sanctum yun. So, pinilit ko kasi gusto kong patunayan na kaya ni Little Red si Hindi. T-Rex. Eh, hindi ko nakuha, gusto kong card. So, okay, iyak galit. Nakainis stage tayo. Medyo natulala lang slide, no? Kaya tinatagal ko na talaga si Little Red sa lineup ko kasi parang napaka-bias ko sa kanya. Yun yung problema ko. So, proceed naman tayo sa main topic natin. So, kaya ako kayo kanina tinanong kung nilalamig ba kayo kasi ang main topic natin for this episode is Winter of Champions. Let's go! So, what is Winter of Champions? Winter of Champions kasi, it's an online tournament na run by Unmatched League community. Ano siya, major tournament siya kasi aim daw nito is to provide a competitive format and to gather the best UM players in the world. So, nakalagay yun sa word. So, di ko siya ginagawa. So, yung mga sumali sa walk guys, best player na tayo sa Let's buong mundo. go. Top 196 pala tayo eh. Oo nga. Teka. Best player ba o fastest to register tayo? Yun din. Hindi ko rin alam eh. Speaking of registration, so nagkaroon siya ng registration last year, mga December 2025. Naglabas ng G-form si Unmatched League to register nga. Then nag-cap lang sila to 192 players. Then after nun, yung mga nakapag-register pa, waitlisted sila. So once pag nag-confirm yung TOs nung ng Winter of Champions, nagtatanggal naman sila, then nagpasok sila ng waitlist. Ilan tayo? Doon nakapasok sa 23, 24 Filipino 24. players, no? Yun. Out of 192, 24 players tayo from the Philippines. So, nice. Galing natin. Dami Ayos na. yan. I-discuss naman ni Is ngayon yung tournament format ng WOC. Okay. Since yung tournament format kasi, nahati siya basically sa dalawang major events. Yung una is yung group stage, tapos after that is yung bracket stage. So yung group stage kasi, hinati sa 32 groups with 6 players per group. So yung seeding kasi nun, different. So kung evenly distributed as much as possible yung player level, skills, or yung experiences ng mga players. So lahat ng top 32, kasama si RJ doon, distributed Seed sila 1. evenly. Sila yung seed 1. Tapos on and on until lahat may 6 players. Sa bawat group, magkakaroon ng round robin. So, kakalabanin mo lahat ng ka-group mo doon. Then, yung top 3 kukunin sila, basically. By the way, best of 2 pala to, yung bawat match. Every match matters. Kasi, you can score 1 point per win mo. So, you either score 0, 1, or 2. By the end of the round robin, tatalo yung scores nyo. Yung top 3 will proceed to the group stage. Yung number 1, magpa-proceed siya sa second round ng group stage. So, wala na siya sa first round. Magkakaroon ng play-in game yung second and third para mag-advance. Play-in? So, play-in siya. Actually, I think that's the wording na ginamit nila. After that, sa bracket round, magkakaroon ng yung top 96. Yung top 1, second round na agad. Tapos yung 2 and 3, maglalaro pa again. Pero yun nga, sa bracket round, best of 3 pa rin. Pero, once na umabot na sa grand finals, best of 5 na. Actually, may question ako dun. Oh. If great player ka, like Heinz, do you want na lower seed? Kasi lower seed si Heinz eh. May name drop. Naisip ko yun, parang hindi. Parang walang gusto mo high seed bearing. ka pa rin. Gusto mo high seed ka. Kasi parang kung low yung seed ka, mas marami kang high seed na kalaban. Kunin mo na lang yung spot ng high seed High seed. kesa Parang- madagdagan pa ng other. Oo. Doon malakas. May point. Tsaka may 1 point pa, men. Pag high seed ka, may parang nakakatakot kalaban. So, kakabahan yung May ganun nga. May ganun. May seed 1 kalaban yung kinakabahan, never pressure. Oo. Actually, maganda nga yung last seed Manalo ka ka. kasi no pressure sa'yo if Kontado. nasa lower part ka ng seed. Oo. Ayan. So, proceed naman tayo sa yung game format ng Winter of Champions. So, yung game format naman nung Winter of Champions, it's called Barsenal. So, yung mga veteran players, medyo familiar na yan. Ang format nito is you pick 4 out of a curated roster. So, siguro papakita na namin yung curated roster dyan sa video. You pick 4 characters, then blindly, then ipapakita mo, simultaneous kayo nung kalaban mo. Then, kapag may same kayo ng character, magiging
auto-ban siya. Hindi niyo siya pwedeng gamitin for the game. So pipili kayo until such time na meron kayong 4 unique characters. After nun, you will ban 1 character from your opponent. So kukunin yung 4 characters ng kalaban, magbaban kayo na isa. After naman nun, ibabalik nyo, then you will self-ban 1 character from your from the remaining 3 remaining characters nyo. Okay. So ending nun, magkakaroon kayo ng 2 character which you will use. So basically ganun siya, high level niyang format. May question ako sa inyo. Tingin nyo, pwede natin i-implement ito sa tournament setting natin sa Philippines? I can say yes. Mga unang bago pumasok ang Beyblade era. So, sa VGM pa, Totoo. Arsenal talaga yung tournament doon. True. Maleta yung dala mo. Ito yung dala mo. So, Oo. doon sa na yun, mayroon parang paper na may mga pangalan. So, parang doon kayo nagsusulatan. And ngayon sa Arsenal, limited lang. Mas madali. Kaya, oo. Pero ang problem na nakikita ko kasi dyan, kaya siya logistically dun sa pagdala mo ng stuff, diba? Ang problem, part ng format kasi yung pagka best of 2 or 3 niya. So, ang yun yung daming issue. oras na kakainin. Kaya yun yung problem naman, yung oras. Yeah, I think yung time constraints lang yung format yung magiging issue sa atin kapag in-person playing. Pero as RJ said, yung previous parang 2 years ago, ang format talaga ng BGM is Arsenal. So you will bring all your characters, then magbaban, pili kayo ng 5. So mas malala yung dati kasi ito compared dito, curated roster siya. So may 36 characters lang. Ang problem ko lang rin naman naiisip as a TO is paano yung players kung meron ba sila lahat ng 36. Yes, Kasi yun din yung concern ko. magkakaroon ng advantage talaga yung player na meron ng lahat as compared sa player na kunyari newbie ka, ang meron ka lang 5. What if na-ban yung 2 mo? So parang sobrang ipit ka na. Plus, 3 lang yung hawak mo compared sa 4 Yes. na kailangan mo. Though maganda naman yung tournament, maganda yung format, pero doon tayo sanay actually dati. Kaso yun nga lang, yung niya, kailangan parang nagmumukha siyang pay to win. Pay to Kasi win. you need to buy all before playing or before even to Sa have even an advantage level. sa even level sa other players. Yun din yung issue ko. Like, madali siyang, maganda siyang implement kasi parang nagkakaroon ng spotlight sa ibang heroes. Pero, yun nga, especially sa time ngayon, sa era ng Unmatched Philippines na, most of the sets na break set na yung nangyayari. Mas mahirap nang makumpleto yung mga sets. So, yun. Actually, yung 'di ba, meron kasing auto-include dun sa roster. Wala yun yung auto-include yung mga recent releases nila. So, 6 doon galing sa TMNT. So, if you break set mo yung TMNT, let's say you will just get Rafael. So, yung 3, si Donnie, si Mikey, si Leo, wala ka. Which is better Yes. if you get the whole set. Kasi may 4 ka na agad na sure for the for the tournament. Ay, sorry. Yun pa yung mapa, actually, yung maps din. Yes. Yung I maps think yung din maps kasi, naman, if you will think of it, TO na yung yan. problema nun. Pero, Yun na. yun kasi, iba yung format ng ng Arsenal eh. Siguro Magandang itong gantong format is more on pa mga major tournaments natin. Hindi pang casual, mga major tournaments na expected May point, natin pwede. yung mga sasali is yung talaga, yung pang competitive, like they have the good decks ng ganun and they are prepared na makipaglaban talaga. I think ng maganda competitively. siya if you will announce it maybe 2 to 3 months earlier. So in Talagang advance major para at least yung if you're interested to play sa ganitong format, matatimingin mo or maano mo yung sarili mo na I need to get these characters kung gagamitin mo siya. Proceed tayo sa drafting tips nila RJ and Russell. Okay. So, tatanungin ko si RJ dyan. So, kasi di ba yung draft dito, iba dun sa usual battalion na draft natin eh. Kasi sa battalion, syempre, fixed ka, 5. Dito, every match, kailangan mo i-consider Bago. opponent, ganyan. Paano mo ina-approach yung drafting mo? Actually, sa drafting natin, medyo medyo sa akin, medyo may team na sinusundan. Sige, share ko na lang din. Pero sa drafting natin, meron kasi akong parang meron akong parang inisip na 3 type ng player sa drafting. Wait lang. Merong- Kuha ako notebook. Magsusulat ako ng notes. Ako din po. Go. Kasi parang sa experience pa lang naman. Parang more on experience talaga namin is mga online. Parang talaga sa drafting, laging parang sanay na sa drafting. Isang tao is he drafts always ng neutral. Meron naman nag-draft na isang drafter na ang draft niya naman is aggressive. And may isa namang tao na drafter, dinadraft niya is yung kung sino gusto niya. Wait, question. Ano ibig sabihin mo dun sa aggressive drafter? Mura ka. Sa mga Habang aggressive nagdadra- drafter, yung mga
high tempo characters kagad. As in aggro characters. Okay. Aggressive characters. Yeah. I see. Kung sa mga naman, sa mga tips lang natin, technically sa akin, i-recommend ko lang rin sa akin. Sa first drafting natin, kasi you have to consider na this is a layer of drafting. Dahil pag binaban, may magda-draft ulit. So technically sa akin, kasi ang kapractice ko talaga minsan, si Heinz, ang drafting namin usually is, sa simula talaga, is yung safest. Yung hindi kailangan ng map, yung stabilizer mo. May top tiers, parang may one na ban magnet. Unbait. Tapos may isang priority pick, tapos may isang stabilizer mo na stable siya kahit sa ano mangyari. Kahit anong matchup. Actually mga dalawa. Kasi usually talaga sa experience ko, ang laging pinipili ng mga tao is yung unang dinraft nila. Yung laging pinipili ng Pumasok sa hero. first stage. Oo, yung pumasok sa first stage. Actually, medyo ganun din yung approach ko, pero nagsisimula na ako mag-counter sa first stage pa lang. So, Paano mo siya maka-counter? pipili ako ng top tier hero. For example, Siri. So, pipili Yan, target ako mo na ng agad. stable characters na kayang labanan si Siri. Not necessarily counter si Siri, pero yung kayang labanan si Siri. Yun yung kagandahan ng draft actually na may self-ban. Yun din yung purpose ng self-ban na sige, attack mo to ng pang-counters, tapos ibaban ko rin in the end. Parang, di ba? Oo nga, pwede. Kasayang mo lang ng ano. Minsan kasi merong mas pick sa mga ganyang format. Like yung best hero na Tingin mo. isa or dalawa lang yung good na like Counters. losing siyang matchups. Yes, ganun. Sa akin naman parang same yung sa ni RJ. For me, ang stabilizer sa akin is yung mga comfort pick. So kumukuha na ako ng dalawang comfort pick, then one parang ban bait, then one yung any matchup kaya. Actually, itong sasabi natin is, depende pa rin yan sa sa stage. Yun lang ako rin kasi sa my stage. Ito kasing sa first stage natin, which is yung group stage. Since best of 2 Ay, oo nga. Oo. Kung isipin mo Iba yung talaga, ang approach. goal mo dito is wag ka maging 0-2. 0-2, di ba? Minimum Tama. Kaya ang drafting mo talaga dito is stable. Pag doon ka na sa mga best of 3, medyo may may mga tempo base ka na, and then sa mga best of 5, targeted na yun. Kaya parang nagbabago siya depending sa format. Tama. Parang yung best of I learned 2, so design much. talaga siya maging 1-1, diba? Kasi yung advantage Ready. din Pareho kayong isang advantage. Ang daming layers talaga dito. Ayun, actually yung drafting na yan, it's good for another episode. Ganun kalalim yung ganun kalalim yung drafting. Totoo. So, Yeah. every tournament, iba yung approach mo. Every format, iba approach mo. Even if kalaban, iba rin approach mo. Malalim yung drafting. So, Yes. proceed naman tayo. Yun nga nasabi ko kanina, meron siyang curated roster. There are 22 heroes na pinili ng council. Then, yung 8 dyan, yung auto-include, which are yung bagong release nga. So, yung TMNT plus yung Bruce Lee and Ali plus yung 22 na select nila. Then, nagkaroon ng voting from the participants. Kinuha nila yung top 6 characters. After yung sa maps naman tayo, so there are 13 maps na pili rin ng WoW Council. Then, pinapili naman ulit participants ng 2 maps to include. Clarify ko lang pala, yung Walk Council pala, hindi pala sila yung pumili. Yung organizers yung pumili, tapos nagbigay ng feedback yung council. So may mga iba dyan na bago dahil sa feedback. Anong heroes yung binoto niya nakapasok dun sa anim? Kasi alam ko binoto ni RJ yung red pill ko. Totoo yun. Tatlo kasi binoto ko pumasok Ikaw RJ, anong binoto mo dun sa anim na pumasok? Yung sa akin kasi hindi ko na actually maalala kung sino yung binoto ko. Pero for sure kasama si Red and si Gerald. Yung mga favorite ko. Pero ang isa talaga na hindi ko sinama si Siri. Parang pag-aalala ko, parang 2 nga lang ata. 2 lang ata yung yung sinali. Ang nilagay dyan Siri. Sure ako sa Siri. Sa'yo, Russell. Achilles wala, Siri Achilles, tama. Oo. Ito kasi, wait, may short story dyan. Nung sa council kasi, di ba, part kasi kami ni RJ doon, di ba? Sa council, nung nag-discuss nung curated heroes, binring up ko, ako yung nag-start ng conversation about Achilles. So, parang tinanong ko, hindi ba ang lakas ni Achilles sa roster na to? After nung ilang discussion, mahabang discussion din yun, tinanggal si Achilles. Binoto ko pa rin siya. Ayos. Bonak talaga. Hindi ko alam. Bakit ko ginawa yun, pero binalik ko lang din siya.
Ikaw nag-raise na malakas Hindi ko alam kung anong trabaho hero, mo, ah. tapos binoto mo rin. Talagang bonat talaga itong tropa natin. Ikaw sino binoto mo dyan? Bigfoot sa Siri. Si Oh, no. Bigfoot. Okay. Siri. Actually, doon niya sa walkout, pinag-uusapan namin si Siri. Bakit ba kasama Oo. si Siri dito? Sino ba yung bumoto kay Siri? Bakit pinapasok to? Daming bumoto kay Siri. Kasi sa international community talagang si Siri talaga yung feeling nila sobrang OP. Oo. Na-mention kanina, di ba, may Winter of Champions Council. So aside from the curation ng roster tsaka maps, si RJ actually ang daming input dyan sa maps eh. Share mo naman RJ. Ang dami mong sinabi dun tungkol sa maps eh. Actually, nung sa maps, isa talaga ako sa notorious dun sa maps. Kasi, nung una kong tingin nung maps, sabi kasi ng TO, sila Kiet, parang, ito yung maps na gusto namin. And anong feedback nyo? And unang-una kong feedback, ba't ang lakas ng range dyan? So, napakaraming range sa map. Pinag-usapan namin. Kasi yung mga bagong maps, if na-notice nyo, lahat sila is actually malakas sa range. Lahat sila malakas sa range and wala silang force adjacency. Kaya maraming pumasok na na anti-range map ngayon. Yung Ngayon, together nga eh. Dahil doon, ang hina ng range sa format na to. Sobrang daming anti-range. Lalo na nung nagkaroon pa ng voting, pumasok pa yung Asuchi, pumasok pa yung Globe. Ba't pinasok yung Azuchi na yan eh? Oo nga eh. Saka Somehow fan favorite kasi yung Azuchi. Napansin ko lang. talaga? Ayoko nun. I hate that Hated map map. pa yan. Correct. Oo nga. Ako naman, like, sobrang laki niya. So aside from dun sa maps, hero roster, yung isa pang binring up ni RJ, si RJ talaga yung magulo dun sa council. Yung hype video. Pero maganda naman yung kinalabasan, di ba? Sige nga RJ, paano mo pinush yun? Mag-i-start yung walk, parang, okay, mag-i-start yung walk, pero, yun lang, start lang. So, parang, lagyan natin ng video pa ako. Parang may May announcement. hype ba? May hype, yeah. Ngayon, nag-ano sila ng video. Sige, magawa tayong video. Alam nyo kung sino pinagawa nila ng video. Walaan nyo kung sino pahirapan. Siyempre si Montage. Nagawa pa ng trabaho si Taj. Binigyan pa. Tabigyan pa ng Medyo trabaho si Taj. Pero may group chat no kasi gumawa sila ng group chat nung ginagawa yung hype video. And pag nakita mo yung group chat na ginagawa yung hype video, nagreklamo talaga sila sa akin. Dahil ang dami kong Gusto at nitpick. buhay. Oo, dahil kong Gusto sa nitpick buhay. sa pinagagawa ni Taj. Tapos parang sabi nila, RJ, go to sleep na, matulog ka na. Ganun. So na-release nila yung video, tulog na ako. Ang dami mong Pinapatulugan mong nila request. ako. Naki kong request and naki kong Dapat pala ikaw na lang gumawa, RJ. Ano mo lang palang gustong gawin. Oo, Wala ikaw na lang gusto sa buhay. Pati na lang ikaw gumawa. Nakaka-hype naman talaga yung video na ginawa ni Taj. So, malupit yung ginawa niya. Malapit din yung pag ninitpick siguro ni Taj, ni RJ nun. Kasi sobrang ganda ng pagkagawa. Near perfection yung ginawa ni Taj eh. So, dapat na Ganda Q8 talaga na malupit yan. ni RJ. Kahit tulog na Sorry. QA yan. Proceed naman tayo sa laging hinahanap ng mga players natin sa Unmasked GC. So, ang laging tanong nila, pero po bang updated tier list? Sino yan? Wait lang. Si Dudong. Si Dudong. Bumabalik Hi, Dudong. sa hello po. Nababasa. So lagi silang nagtatanong ng tier list. Yung nabanggit naman ni Taj last time, yung thought process niya sa creating ng tier list. Yung huling tier list na ginawa ni Taj, based, nangihingi siya ng feedback galing sa top 32 nung Summer of Legends, di ba? So, yeah. paano mo ginawa yung tier list? Anong thought process mo sa paggawa nun? Actually, ang ginawa ko sa tier list is kung gaano sila ka-stable at saka gaano sila ka-reliable na pick. And parang yun lang naman, parang kung gaano sila ka-stable at gaano sila kalakas rin sa ban priority. Na pag na-pick to, parang halos lahat ng hindi na pwedeng i-pick. So parang ganun yung ginawa kong format sa tier list natin doon. So yung kinalabasan ba nung final tier list ni Taj, yung community tier list, malapit naman ba dun sa nagawa mo? Technically, yes. Medyo general consensus na kasi yung yung nasa taas. Parang doon na lang sa baba yung pinaka mag-vary talaga. Mga C Yun pa baba, yung- no? Yung mga D pa baba, nag-darts ka na lang ba? Para nag-darts ka na lang ba? Nag-roleta. Sinabi ko mag-roleta siya. Medyo biased na nga lang yun eh. Like,
nag-invisible man ako? Hindi mo nag-invisible man. O sige, doon ko sa ilalim. Ayun. Yan! Yan! Ayan, nasa pula na. Invisible man. Ayun. Natalo tuloy ako ng invisible man. Ayun, tulala. Revenge game ng Invisible Man sa high stakes. Sabi, ako pala hindi mo ginagamit. Eto sa'yo, take 2, take 3. Ito Actually, sa'yo. isa ka ako sa mga nag-bet. Di ba kasi nag-break set? Tapos parang may nagkahanap ng na invisible man, saka ng Beowulf. Sabi ko, kailangan ko ba itong character ko? Try ko kayo, parang, nung nag-break set kasi parang napo-FOMO, parang gusto makisali. So, binat ako yung sa akin. Sabi ko, kung ginagamit to, kailangan, beta natin. alam ko ano ginagawa. Ayan tuloy. Ayos. Nakakatuwa rin naman, pero hindi ko pa rin sila gagamitin. So, yun, ayoko, hindi ko gusto. Ayun, since nabanggit mo naman kanina yung thought process mo sa pag-create nung sinend mong tier list for the community tier list kay Taj, may prediction ka ba for the upcoming tier list after ng walk? Napakaganda ng mga bagong releases. Shake talaga yung meta. Sobrang na-shake shake yung meta. And ang ganda ng ngayon, ng batalyon natin kasi hindi na marami yung kalat-kalat na yan, iba-iba na. Hindi na pare-parehas. So anong sinong highest dun sa out of the 8 characters na bago? And bigyan mo ako ng parang one character na mataas yung ginump, let's say from B naging A, or let's say C naging A, or whatever, ganun. Yung favorite ko rin, at lalo mas naging favorite dahil sa Turtles, si Gerald. Sabi na. Okay. Try ko, maganda. Decent sa lahat. Napaka-stable niya. Pero lahat skill matchup. Ang pinakamataas sa kanila, si Shredder talaga. Oo. Kasi yung playstyle niya talaga, disgusting. Disgusting talaga yung playstyle. Talaga. Pero agree ka ba na S siya? Hindi A? Medyo high tier, yung mga magagaling na talagang player, I think nagiging A siya. Pero kung general consensus, S siya, nagiging S siya. Kasi pag hindi mo alam yung gagawin sa kanya, talagang steamroll ka niya eh. If ever napad mo yung laban namin ng Taj yung sa video niya na wala pa akong alam sa laro, talagang steamroll ka niya. Pag di mo pa siya na-encounter yung Shredder, parang magugulat ka na ganito pala ginagawa niya. Kaya feel ko talaga si Shredder ay S. Pero realistically, kung talagang purely high level A, hindi S. A siya. Interesting. Regardless of that, napaka-overtuned niya talaga. Sobrang overtuned ng set niya. Ang sakit talaga niya and napaka-dami niyang versatile cards. Para hindi siya maubusan ng versatile cards. Nakakainis lang. Tsaka move 3. Bakit ba kasi move 3 yan? Nakakainis talaga yung move 3. Sobrang yan talaga yung bakit siya move 3? Sobrang daya ng move 3. Okay? So, proceed naman tayo sa segment nating Hero of the Day! So, Yeah! Ace, ano yung sinabi mo kanina, Ace? Shing! Ano yun? Bakit ganun yung shing kanina? Hindi kasi nanonood ng anime. Hindi Hero of the Day natin. Espada yun, katana yun. Sino ba may katana? Sino may katana? Actually, Oda. etong Hero of the Day natin, siya yung leader ng Turtles. Hindi si Splinter si Leo. sorry. Siya yung pangalan. Upon request po to ni Sir RJ kasi baka magalit. Pag hindi Leonardo, di ako gigets. Joke. Si Leo, siya ay melee. Ang sidekick niya ay si Splinter, melee din. 16 HP, si Splinter as 9. Move to sila parehas. I think ito yung ability niya yung what defines him so much. Yung team tactics. At the start of your turn, move any fighter up to 1 space. Sobrang bonkers ng ability niya. Yung power budget niya talagang nandito sa ability. That's sa cards niya. Meron siyang 12 cards, so consistent. I see we're gonna see this trend na lalo na sa mga bagong heroes na there's no such thing as one copy na ulit. Pero ito na siya lagi. One copy. Let's go with the strengths and weaknesses. Let's go muna tayo kay ating guest since ikaw pumili nito at tinutukan mo kami ng katana sa leeg. Go. So, kay Leonardo, actually, kasi kung bakit ko sabi ko nga kay Russell, bakit si Leonardo? Kasi nag-aaway-aaway yung community kay Leonardo. Like, napakahina yan. And then, one of strength ni Leonardo
is yung ability niya. Kasi nga, di ba sabi ko Leonardo, actually nag-practice ako kagabi. Naglaro ako ng Curtain Ladder. Yeah. And shoutout kay Shinark. Meron kaming laban na nagpupunta siya sa center and lagi ko siyang tinutulak. So parang naging move 5. And hindi niya ako mahabol. So, Daya. dahil lang doon sa ability na yun. So, kaya kawawa siya. Napatig ko talaga siya dahil di siya makalapit sa akin. Pakalakas talaga ng ability na yan. And sobrang game changing. So, ang weakness niya is controlled talaga yung damage niya. Para kang nagbibilang lang ng ilang damage talaga niya. Kailangan ma-maximize mo lahat. So, yun yung pinaka-weakness niya. Hindi siya explosive. Okay, Papa Patrick. Sa akin, for me, yung strength niya, ang Kunat na walang ya. 16 HP si Leo, tapos 9 si Splinter. Then meron silang card na Protective Father kay Splinter. Scheme siya na Splinter may swap spaces with another friendly. When he does, they both recover 2 health. So dalawang kopya yon. So plus 4 each. So maximum 33 HP si Leo. Sobrang kunat yung talaga. Then for weakness niya, low printed value yung attacks niya. So medyo adjacent doon sa sinabi ni RJ. Ang mataas niya lang na printed is katana and yung possible na turtle power and for Sensei. Pero all others 3-2. So medyo mababa siya yung weakness for me. So si Leo kasi individually ang ganda ng cards niya. Kung titingnan mo sila isa-isa, 'di ba? May 2 copies of katana, 6 damage. May 4 Sensei, 4, which is good. Tapos pwede pang extra action, may movement pa. Tapos turtle power, boostable up to 7 value. Tapos fearless leader, any rin, parang puro 5 yun, di ba? Tapos yung mga ibang cards niya, quick strike, draw. Tapos yung mga iba pa niyang versatiles, may mga effect or auto damage. Tapos may blue rin siya na 5. Ang gaganda talaga ng value ng cards niya. Pero, yung weakness niya is related dun sa strength niya. Individually nga, maganda yung deck niya. Pero kasi, since maganda yung mga cards niya, yung mga effect naman ng cards na yun, nagre-require ka magtapon ng extra cards. Diba? Turtle power, kailangan mo mag-boost. Yung cancel niya, para maka-cancel and ignore value, I have a plan. Kailangan mo magtapon, diba? Yung for Sensei, which is yung for red na pwede mag-extra action, kailangan mo ulit mag-discard ng card. Yes. Maganda nga generally yung cards niya. Yung schemes niya, I think isa sa worst card in the game naman, yung Leonardo Leeds. Scheme, move 3 each fighter, draw 1. So parang nag-maneuver ka lang na nag-boost 1 ka. Uy, super Tapos, maneuver yan. Pero may draw, so hindi siya pass. So, hindi ko alam. Wala siya pass. Father siya ng talaga, turtle power. Father lang talaga siya kasi boost 4 siya. So yun, connected yung strength and weakness niya. So talagang fun siya gamitin dahil doon for me. Kasi kailangan mo i-balance eh. Hindi lang sa discard, pati rin sa position. Diba, laging more than zone. Oo, tama. Masyadong dependent sa positioning. Yes. So, ayun, sa akin, ang strength niya, I think nasabi naman na yun, I guess. Pero, may auto-damage siya na, marami siya auto-damage with yung Wise Beyond His Years, tapos yung spatial awareness. Doon pa lang, meron ka ng 6 plus 3. That's 9 the auto-damage, assuming na mag-go through yun. So, you usually just wanna play yung Wise Beyond Years saka yung spatial awareness on defense. Just tank the damage para ma-dish out mo yung 2. Tapos meron pa siyang I have a plan and ignore. So, that's another 6 if you think about it. Marami siyang auto-damage na pwede niyang i-dish out. But then again, meron niya siya din discard din doon. Which is fine kasi makikita mo naman kung ano yung makikita mo muna. Bago mag-decide. It's not that bad. Yun, yung strength niya is you can play around it sa katana, saka for Sensei na pwede mong i-punish yung yung feint na inaasahan ng kalaban. Meron siyang ganung mind games. Pagdating naman sa weakness, hindi ka makaakyat sa hand advantage kung gusto ng kalaban mo. Dami mo kasi discard. Like, if mapo-force kang mag-discard dito sa I have a plan, mahihirapan ka. Though meron kang quick strike and meron kang spatial awareness, may mga times na mapo-force kang mag-ignore, mag-discard para lang ma-prevent yun. Then lastly, dami niyang card draw, wala siyang pass. Meron siyang 3 quick strike, may 3 siyang spatial awareness. Meron pa siyang protective yung wala siyang pass actually yun talaga yun. Siguro kaya ganun dahil rin sa ability, 'di ba? Kasi may permanent glamour of love. Yun din. Ang fatigue talaga yung ability niya rin eh. I think iniiwas talaga nila. Pero malakas pa rin siyang fatigue fighter. Oo, kaya pa rin. Kaya pa din. May potential pa rin, oo. Parang ang gagawin mo lang doon is i-attack mo para fast lang talaga. So, I guess yun niya. I think hindi naman siya as bad as we initially thought kay Leo,
So, let's jump sa tier. RJ, sa tingin mo, anong tier siya? Tier A talaga ako, parang solid Wow. A. Kasi solid fighter talaga siya. Kami nga nung nag-drafting nga kami ni Heinz, like parang gusto namin siya yung first pick sa draft. Kasi hindi siya nababan. And solid fighter siya sa lahat. Kaya niya lahat. Wala naman kasing sobrang overbearing na sa mga characters ngayon sa walk. So parang napaka-safe stable niyang first pick, to be honest. Oh. First round, guys. So, ka-idea yung mga pagkalaban nyo sa kunin nyo na rin yung kunin nyo na rin yung league Sino mo kalaban ni RJ? Di ba may kalaban ka RJ sa sa walk? May kasama sa ka? Pilipinas. Si To be or not to be. Shakespeare himself. So, Ang sabi ko nga sa kanya, sa dulo na lang tayo maglaban para pag kailangan kailangan natin ng win. So, Grabe. Grabe yun. Grabe. Joke lang. Kinokorpo. Para kailangan ng win, para hindi, wag na natin pahirapan yung isa. Kumukorpo. Pero ano lang yun, kidding aside lang yun. Talo mo pa taxi driver, ha? Wait lang. Paul, kung nakikinig ka, last na rin tayo, ah. Okay, Russell, anong tier siya sa tingin mo? Nung initially talaga, sinusuka ko siya eh. Pero, binigyan ko ng second chance. So, mukhang mukhang tumaas na siya for me eh. Hindi pa ako sure kung A nga. Siguro kung A man, nasa baba ng A- for me right now. Kailangan pa ng more tests, pero umaangat siya. Definitely. Patrick, go, sorry. Sa akin, yun nga, parang nasabi natin last time last episode natin. Parang nasa B2A naman na siya. Lalo ngayon na, naglaro kami na maraming games. So parang umangat na siya. Then, parang kaya naman niya. Mas kaya niya compared kay Mikey. Ganon. Ganon na. Andun na. Sure yun. Tinanggap ko na siya. Ganon ako lang ba? I think, low A- siya sa, hovering A or B. A- or B+. Kasi, yung ability niya, nagbubuhat talaga. Grabe. Tapos, alam mo yun, di ba? Parang pag confident ka sa positioning mo, tapos na-disrupt, nakakainis. Medyo madali siyang i-pilot, I think, compared sa ibang heroes. Medyo straightforward siya. Madali enough dahil straightforward. Plus, nakakatulong yung marami siyang any cards. So, meron siyang 14 na any cards. So, kahit si Splinter yung gumalaw, parang Pokemon. Pwede mong gawin as Pokemon. Yun yung parang, Marami siyang damage din. Marami siyang damage, marami siyang, yung movement effect niya is good. So, wala siyang sobrang hirap na decisions na would make or break your game. Siguro yung ability mo, yun lang. Actually, doon ka tatagal. Parang totoo naman, napakadali niyang gamitin, pero sobrang taas ng skill ceiling niya. Tama, yung ceiling niya. Ang baba nung ng skill floor, pero sobrang taas ng skill ceiling niya. Like, lahat kasi ng movement mo, may dapat may impact. parang may impact. So, susunod na rin ako sa yung A- na nga. Kasi mataas yung skill ceiling niya talaga. Like, sobrang taas skill ceiling niya. Kailangan magaling ka talagang mag-fundamentals para magamit siya ng arms. Agree. Kahit sabihin mo yung ability niya, masisira mo yung position ng kalaban, pero kailangan on your end. Maganda yung position mo para hindi ka mahuli kasi hindi mo siya magagamit turn ng kalaban Magamit mo siya on your turn. So, basically, sisirain mo yung positioning ng kalaban, pero dapat on your end, maganda na yung positioning mo. Tama. So, tapos shoutout sa day one believer natin ng Leo, ang ating Madam Direct Editor. Kasi release pa lang, sabi niya, main ko na to, akin to. Wala. Bakit naman nagkakaroon ng arcanan dito, guys? Hindi kasi magkasama kami, di ba? So, syempre, isa lang kami na character. In-arbor niya na agad yung Leo. Sabi ko, okay, sige, sa'yo na yan. All yours. Ayun, so ngayon, it turns out na high tier enough yung Leo. So, ano masasabi niyo dun sa tier ni Karma kay Leo? Mali kasi siya nang intindi. Akala niya yung passive niya, parang pwedeng galawin yung character niya. Hindi niya naisip, pwedeng galawin pati yung iba. Oo, mali ka nang intindi. Kaya yung video niya na ng first thing niya sa Turtles, mali ka agad yung mga sinasabi niya. Kasi hindi mali siya naintindi kay Leo. Kaya I think yung reason. Laking factor talaga ng ability. Okay guys, let's start with the matchups ni Leo. I'll start muna with sa matchup ko, which is Leo versus Shredder. Itong matchup na to, I think this is a Leo favored because yung very thing na gustong gawin ni Shredder, which is to camp. Mag-turtle, maging pagong, mag-impon ng
mag-ipon ng tokens sa isang pwesto, hindi niya pwedeng gawin kay Leo kasi yun nga, ginagalaw siya. Tapos pwede ka mag-boost away para masira yung naipon niya. Taas pa naman ng boost values ni Leo. Yes. Plus, Puro 3. you can just go full send kay Shredder. Be mindful lang din sa dami ng tokens na paligid sa kanya. Tapos yun, sobrang dami mong punish kay Shredder. Katana, Sensei, Turtle pa. Yung Fearless Leader nga. Ang pinakaayaw mo lang actually na interaction, I think, is yung Turtle Power into yung Can purple change niya, value. yung stasis niya. Kasi stasis niya yan. Huwag ka lang din magpapahuli sa All Part of the Blood. Pag wala kang skip, matatalo ka kasi sa sobrang laki ng bagay na yun. Kailangan mo na talagang matanggal yung ma-remove mo siya dun sa camping site niya. Other than that, sitting duck na ulit si Shredder. Yung na-mention mo, I have a plan, diba? Kasi yung Swarming Strike, normally, faint punish. Pero yung I have a plan, ignore full value. So, Yes. diba? Hindi rin siya punish. Yung kit niya, sagot kay Shredder. So, I think we can safely say na this is a Leo matchup. Winning. Not just parang favorable, like to the point na counter siya. Tama ba ako, Papa RJ? As per our experience, parang hindi siya Leo favor. Parang 50-50. Okay. Kasi sumasabog si like yung sabi mo na na Blitz Jutsu. Pero pag natake ka niya through yung mga maliit na bata sa gilid. Parang walang kwenta kasi tumatake sa range. So parang yun lang yung wala kang magawa pag ganun. Ay, ginagawa ko kasi once na may threat na ng 5. more than 3 or 4, I need to push him out tapos kailangan ko mag-boost para lang matanggal yung threat ng obedient subjects na burst. As Leo, mas magiging vigilant ka kasi may ability ka to remove them kasi. Pero yun nga, I'm just guessing din naman din. I'm just basing it sa Unmatched Club, which I think is 22 games with 86 win rate si Leo. Let's next kay Russell. Russell, matchup kay Leo. Yung napili kong matchup for Leo, si Achilles. So, yung una, akala ko, Achilles favored talaga. Pero nung na-try ko kasi, ang laking bagay nung ability niya. Lalo sa mga gantong bruisers na move to lang. As Leo, may big attacks ka. Pag nakapagpalusot ka kaagad ng attacks kay Achilles, assuming wala siyang helm, diba? Pwede mo na siya i-kite agad. Okay. Kasi move one Achilles away, tas maneuver away ka. So parang simula pa lang, hindi pa patay si Pat, pwede nang maghabol si Achilles. So crucial naman for the Achilles player yung positioning ni Pat. So talagang dapat naka-spread silang dalawa para abot si Leo wherever. Kasi any naman lahat ng cards ni Achilles eh. Dahil nga dun sa ability, and makunat din naman si Leo, pag napatay mo agad si Pat, pag enrage na si Achilles, since weakness nga ni Achilles pag enrage, diba? Madaling ma-fatigue. Lalo pang naging valuable yung extra movement ni Leo. As Achilles, gusto mo na every turn makaka-attack ka eh. Kung lagi kang pino-force mag-boost ni Leo, diba? Kailangan mo mag-boost, attack ka, ang baba ng hand mo. Ang lalakas ng attacks ni Leo. So kung bumaba yung hand ni Achilles, pwede siyang biglang bawian ni Leo eh. Tapos ang masakit pa, si Achilles, 'di ba? Pag enrage ang last na attacks, 'di ba? Cancel, walang kwenta. Paano kung mangyari? Mag-boost siya, tapos sa attack siya ng skirmish, for example, 6 value, tatago sa lahat 'yun. May ignore si Leo. Talo si Achilles sa combat, nawalan pa siya ng draw. Sobrang baba tuloy ng hand niya. Hindi siya parang hirap mag-hand advantage or magka-hand man lang as Achilles dun sa matchup. May question ako dun. How early do you want to kill Pat? Sa matchup na 'yon. Feeling ko pa rin, ide-delay mo pa rin. Pag pinatay mo naman ng super early, limited attacks na kayang gawin ni Achilles, dadami. Kasi pag enrage na siya, wala na siyang problema boosting early on. Kasi pag buhay si Pat, ideally hindi ka mag-boost eh. Kailangan abot siya ni either Achilles or Pat. Patayin mo agad si Pat, forced to boost yung Achilles, which is okay lang for that player kung super aga. Ang laking harang ni Splinter sa matchup na yan. 9 HP. Tapos pwede mo pa siyang i-position in a way pwede mag-proc yung spatial awareness. Kaya feeling ko even is siya. What do you think, RJ, sa matchup na yun? Yeah, I think mas madali sa Achilles player kaysa sa Leo player. Like parang nasa isip na Achilles player, okay, attack lang ako. Okay. Si Leo. Diba? Parang alam mo yung may mga memes na yung isang tao, chad lang. Tapos isip ko ano gagawin. Parang gano'n yung sinabi niya. Diba usually pag first ka, pupunta ka sa center para madali mo siya mapunta. Tapos palalayuin ka lang. Tapos palayuin. Walang center kay Leo. Sa akin naman, matchup ko, Leonardo versus Luke Cage. Nung dinay namin to ni
ni Ace, marami na kasing since nabanggit kanina dun sa strength ni Leo, marami siyang auto damage. So meron siyang 6 damage kay Wise Beyond Years. Spatial awareness may total of 3. So 9 nga yung auto damage niya. HP ni Luke Cage 13 lang. Yun na lang talaga weakness ni Luke Cage. So maghanap ka na ng 4 damage. Dun sa katana, 6s yun. Max value block ni Luke Cage is 4 lang. So 2. Okay ka na. Ang goal dun is to proc yung mga niya, auto damage since mahirap siya gawin on defense. So napo-force ka to use them on offense. Mas okay siyang gamitin on defensive as Leo. Salve mo na lang yung sa is, no? I think yung point naman ni Pat doon, mas mahirap siya gamitin defensively dahil sa positioning. Dahil mas controlled mo, diba? Sa offense. Unahan na mamatay yung sidekick. Yan yung ganyang matchup. Parang unahan mamatay yung sidekick. So parang Pokemon battle. Hindi ka pinapatay ni Pat yung Misty Knight ko. Namamatay Hindi ko talaga si Diniretso ko na kasi. Yung game namin, dinidiretso ko yung yung Luke Cage. Talagang wala. Though kasi, kilala mo natin si Luke Cage na may sakit yan. Pag walang depensa yan, tatik talaga yan. So, nagtik siya ng turtle power na 7 damage. Grabe. Plus yun nga, meron naman si Leo na bait. Ipoposition mo yung dalawa na magkatabi. Si Leo pati si Splinter for the threat of Fearless Leader. Pero bibi mo na katana. So, masakit. So, ang hirap talaga for Luke Cage. Then on defense naman, for Leo, yung Sweet Christmas, yung dalawang 6 ni Luke Cage, plus yung commanding impact na 5 attack, meron namang pantapat ng Heroes of in half shell. So parang hindi ka masyadong madadamage. Ang worry mo doon sa matchup, yung nagawa namin nung naglaro nga kami, katana into skin like titanium. So nag-take 4 siya. Take 4 din yung Leo. Sakit siya. Medyo malungkot ako kanina. Nagsuntukan na lang kami after nun. Plus yun nga, yung Sweet Christmas saka yung commanding impact, pwede mong huliin ng I have a plan. So no damage ka doon. Sobrang daming damage din. I think ang bumubuhat talaga dun yung I have a plan niyang card, no? Kasing ignore talaga, wala akong pakialam eh. Lahat eh. Maraming mataas na attack si Luke Cage kasi. Parang wala akong pakialam sa I have a plan ka. RJ, why don't you give us your matchup? Ang napili ko kasi is kay Rap, which is si Rafael, which is another turtle. Ba't ko siya napili? Napaka-relevant niya kasi sa walk, lagi mo makikita si Rap. Promise. Lagi siya nandyan. Lagi first 4. Lagi honor. Sabi nga ni Taj, di ba last sabi, he's cool to use. Parang and it's really cool nga naman. Sa matchup na to, dito lumalabas yung talagang ability ni Leo. Ipe-play around mo yung kalaban. Ang problema kasi sa mga Rap players, masyado silang masaya. Dahil sa ability nila, masyado silang masaya. Meron silang bumabalik-balik na cards, merong gain action. Isang trigger happy sila. And yun yung inuhuli ko as a Leo. I categorize kasi si Leo as a value stabilizer, si Rap na value aggressor. So parang yung hindi niya magawa yung gusto niyang gawin. Parang yun ang gusto mong yun ang play around mo kay Rap. Gusto niyang umatake, pwede mong i-sleep para mag-move. Marami siyang counter pero 50-50 pa rin tong match pa to. Ito, ang nagiging game changing talaga dito is mamatay dapat kagad si Casey. Kasi pag namatay si Casey, ang way na lang ni Rap is lumapit sa'yo. And ang gagawin mo as a Rap is you will attack and then you will run. Lagi siya mag-boost sa'yo, lagi siya maghahabol. And lagi mong titingnan kung ano yung pang-boost ni Rap. Kasi sa cards ni Rap, meron siyang 4 value boost, which is yung pinakamahalaga niyang card. Unbridled Rage. Meron siyang 3 value boost na dalawa, which is yung Let's Go, tsaka yung Turtle Power. And yung iba is 2 and 1. In a good map, which is my favorite, Baskerville, halos lagi move 5 siya. Sobrang lakas ni Leo sa Baskerville. So, uubusin mo lang yung value ng kalaban. Minsan magte-take ako para may ma-heal lang, masaya yung card niya, may card pa rin ako, magte-take ako. I-maximize nyo lang yung health nyo ng parehas. So, yun yung gameplay. Parang lahat ng panalo ko kay Leo, hindi ko na-faint yung yung relentless, yung pabalik-balik. Pero natalo ko dahil sa fatigue, dahil hindi ako ma-atake para umulit yung hindi siya maka-atake sa akin para ma-shuffle niya yung relentless. And napakadaling hulihin ng mga Rap player doon. Kasi masyado silang excited minsan sa relentless. Masyado silang titiwala. Skill matchup,
pero ang goal mo talaga, ubusin lang yung value ni Rap. And palalo ka naman lagi sa fatigue dahil ang pakalasan draw ni Rap sa I think nakita ko nga yung idea. Oo nga. Assuming na may Mac pick ka lagi o hindi naman necessarily. Yeah, kaya nga maganda siya sa sa best of 2 or best of 3. Sure, may ano pwede ka? siyang Sure map. siya mapick ka. Oo. Yung mga kapag kunyari ikaw leader, usually aggressive yan. So, lalagyan nila yung position nila minsan, lalagyan nila yung character na sa position. Then ko siya yung map. O di ba parang okay lang ikaw Good. second. Then ubusin mo lang yung value ng kalaban. Ah. Tsaka i-punish mo yung mistakes ng kalaban. Always position ka na para kang laging titira ng team tactics yung sa 5, yung magiging Lagi may fearless threat. katabi. Oo. Fearless Pero ang Fearless dami leader. mong pampunish sa feint. May pampunish ka Oo. na 6, may pampunish ka na 4. Before. Tapos kung Yes. ayaw niya naman mag-feint, gusto niya magmalaking value, pwede kang umatake pa rin ng na Wise beyond Wise. years. Oh, Wise. so puro siya simple pero ang daming pwede mong Daming mind games. Yeah. Mm. Parang si Little Red, kaya favorite ko na naman si Leo. I guess we can agree naman na kay Lee since na-discuss natin yung matchups. He's a high ceiling hero, but also a low floor Low floor. hero, meaning you don't need to be the best to make him work. Pero to maximize him to maximize him the most, you need like the most advanced or Fundamentals. advanced fundamentals and experience sa positioning and mostly playing and match kasi yun. Ayan, let's proceed with the current and recent events. Papa Pat, let's go. So, yung tournaments currently, ang dami ulit. Since tapos na yung holidays. Balik loob na Balik tayo. loob na yung mga tao sa tournaments. So, meron tayong may sinali na ulit sa LTH ulit sa Cavite kasi ito naman yung January nilang rankings. Per month na yung rankings nila ngayon. Parang tinetest namin kasi kung paano siya gawin. Then gusto namin siyang i-share sa sa buong Unmatched community. Parang ang thing nun is per LGS meron kayong rankings. Then parang meron lang benefit or whatever yung top pagka let's say may isang grand tournament na pwedeng magkita-kita yung lahat ng top players. So parang masabi mo hindi ako yung top sa ganitong dito sa ganito. Parang ganun. Shoutout kay Francis from LTH. Pinaplansya lang namin yung details and yung buong thing neto. Then saka namin siya ibibigay. Tournament organizers dyan, kung gusto nyo connect with us, message nyo lang ako or si Francis para maano natin tong yung rankings if you're interested. May question ako. Yun? May exclusive lang ba yan sa South? Parang gusto ko kasi dumayo. Hindi, ang ginagawa namin ngayon sa South lang. So yun nga, sa LTH ngayon, sa That's Cavite. Then next month, i-open ko na, gagamitin ko na siya. Then after, i-share na namin sa buong Unmatched Philippines. So yan, sa next current event, shoutout ko lang yung pinuntahan namin sa Tondo. Finally, meron ng Tondo. Let's go! Woo! Yan. Ikaw lang masaya. Oo, ako lang. 4 lang kami dun eh. Meron sa Sky Hoops. Sa Coral Street, malapit sa Pretil. Naglaro kami doon ni Josh B. Shoutout kay Josh B. Tapos, sa Sky Hoops yun. Marami doon activities, guys. Punta na lang kayo. Meron nagbabasketball, may nag-gym, may nagpupusoy. Pili na lang kayo ng gagawin nyo. Every Mondays yung tournament nila. 7 or 8 p.m. sila nag-i-start. Shoutout kay Sir John Jan. Siya yung nagpa-tournament ko. Tapos, they'll try to adapt daw yung different formats as they go along, as they grow daw. Kasi, medyo limited pa yung roster ng mga players doon. Pero yun nga, interested sila. I'll try na makabalik dyan. Tapos maglaro ulit tayo. Ayan. Sa upcoming events naman natin, meron tayo sa yun nga, nabanggit kanina yung LTH rank. Meron sa Dragon's Chest. So, na-rescheduled yung supposed to be tournament nila last Saturday. So, magiging this Saturday na siya sa 24. Check nyo na lang yung details dun sa post ng Dragon's Chest if you're interested. Go. Medyo marami to. So next, sa January 31, meron tayong 2 tournaments, no? Yung isa sa roadshow. Okay. So sa may The Office to, sa may Estancia. So actually interesting yung
format nila this time kasi turbo. So parang 25 minutes lang per match. Starting hand 3 pero ang maneuver mo kasi draw 2. So I think yung idea dito talagang sapakan. Pero actually, nag-theory craft kami dito. Gusto ko lang din i-share. Parang effective strat dito, fatigue heroes pa rin. Kasi ang maneuver ng kalaban mo, draw 2 eh, 'di ba? So parang kung i-force mo siya mag-maneuver every turn or kahit double maneuver, lalo pag double maneuver, di ba, grabe, draw 4 every turn. Ang laki nun. So parang interesting siya. Gusto ko rin actually makita kung anong mangyayari sa draft ng mga tao. Kasi idea is to sapakan, pero parang optimal is fatigue. Tingnan natin. I wonder if mag-iiba yun ng drastically dahil dun sa 3-hand size na starting tapos 4 yung 2 per draw. Ikaw ba, RJ, may opinion ka dun sa ganong format? Actually, napaka-interesting nung turbo ng Rojo. Sinabi ko nga sa kanila, like, super interesting ng concept nito. Pero sabi ko, parang baka masyadong malakas nga, fatigue game. Kasi, like, maneuver 2, tapos mag-scheme ka, ang laking pass, di ba? Parang diba? mega pass. Pero, ang sabi nga nila, na-playtest rin nila, and they said naman, ang nangyayari usually is, nauubusan ng pan-defend yung fatigue player. Kasi nga, pwede sila sumugod na sumugod. Pero hindi ba sa following turn mo, magda-double maneuver ka rin to recover? Parang Kasi once ka lang din naman yata. Once ka lang ma-atake, parang makakadraw ka naman ng dalawa eh. Then most likely, dun sa 2 cards mo, may Yun nga, one difference ka. what if hindi nga, may ganong scenarios din kasi na Pero small chance lang, pero parang mas maano yung usual yung dalawa. Pagka-draw mo, may defense ka, then on his turn, mamaneuver siya, tapos one attack lang naman. Parang I think most mag-benefit yung maraming action gain. Yun nga, pwede yun. Action Pwede gain, yun kung gano'n. Action gain meta tayo eh. If you will take True. it. Yun lang naman. So anyway. Yung Mikey dun. So paano yung Mikey dun? Ano lang? Draw. Lakas mo sa card. Tapos draw ka pa rin. What the fuck? Sorry. Pero yun, sige. So dun tayo sa isa pang tournament sa January 31. Southern Skirmish, gaganapin siya sa GM by Unmatched South. Then, yung format niya will be lock and loaded. Again, hindi daw po siya 7G. Tapos, ang price niya is base set ng Teenage Mutant Ninja Turtles. So, yon guys, pumunta kayo. Meron din mga ibang players na secured na yung entrance fee. Thank you po ulit sa Unmatched Out. Ayun, keep in touch na lang sa posting ng Unmatched Out and BGM regarding sa tournament na yon. So, meron tayong feedback since medyo marami nang nakakalaro nung Lock and Loaded. So, thank you po sa mga nakalaro at ginagamit niyo yung format. Meron namang mga feedback from the players. So, meron na tayong updated rules ngayon na check pa namin. We are currently using pagka wala nang map bans, yung position advantage. So, meron na lang tayong 3 maps na pwedeng gamitin. Then, yun yung pagpipilian ng map advantage. So, may thoughts ka ba doon, RJ? Doon sa feedback ng mga players na doon sa about the map bans? Ang feedback ng talaga namin is yung maps kasi, yung 3, kailangan hindi siya pwedeng random lang. Kailangan pag-isipan ng organizer paano yung matlong maps. For example, isang 4, may isang pang fatigue, may isang pang anti-range, something like that. Kasi napaka-powerful ng map. And kung magbaban pa, madaling makontrol para nawawalan yung map power mo. So parang ang recommended namin, it's either maging 5 at ban 2 or 3 maps pero no ban at all. So may power talaga maps. Kasi usually, napansin mo, ang pinapansin lagi is yung position. So I think it's time na pag-aralan nila yung maps kasi mas malakas ang maps talaga. Sobrang mas malakas ang maps. Ang thing naman dyan, kaya nung nanggawa namin yan ni Russell, kaya may map ban, parang sa roster ka mag-adjust. Meron, kaya andun yung parang self-ban. Yun yung pwedeng ilagay sa any map, parang kaya niya, kahit may map bans pa rin. Pero, yun, since marami namang nag-feedback about dun sa ban maps, try natin implement para makita natin kung anong mapapa-improve dun sa format. I think yung map talaga, I think it's time na yung map talaga yung maging king ngayon. Pag-isipan. Pag-isipan niya talaga. Pag pumili ka ng isang map na sobrang anti-range, tapos puro siya range, tanggal yung buong niya. Tanggal yung buong power niya. So, yun yung power ng map control. Right. Tama. Final words from our guest, RJ? Sa final thoughts ko,
it's so fun na mapabilong nito. And lagi ako Wow. nakikinig sa inyo. Like, Thank you. sa Spotify, talagang pinakinggan ko yung Spotify kasi may nandun yung ano nyo, yung voting system nyo. Kaya Spotify na rin ako, gusto ko mag-vote. Gusto ko rin maging relevant. Wag kinikilig ako, wag. Pero ngayon, ang dami nyo na. Like, meron na kayo sa Spotify, meron kayo sa Facebook, and meron kayo sa YouTube. At least marami kayong mas marami kayong na-reach. Naabot. It's getting stronger naman. I can feel it na Eh, ang dami tangina. talaga ang dami talaga nakikinig. Nakakatuwa. Nag-lace pa tayo. Minsan nga nagtatrabaho ako, pinapatakbo ko lang eh. Parang Wow. nakakapag-focus ako. Nakakapag-focus ako. Hindi naman ako nakikinig pero yung nagsasalta-salta. White noise it's lang, really good. Yeah. And it's fun. Grabe ka, RJ. Yan. Ayun. So, speaking of yung poll nga na sinabi ni RJ, since gusto niya mag-poll. So, comment down below or vote na lang kayo sa poll if Spotify kayo nakikinig kung sino yung gusto nyong next naming Hero of the day. Hero of the Day. Ayun. Pwede shoutout ko rin Si- sa akin. Oh, yes, Hindi, sige, walang shoutout problema. mo rin. Sige, shoutout ko rin si Darlene Madwa. So, Oh, love you. bagong pasa ng accountancy. So, Ay, bago pasa siya na, Ay, congrats. bago Di pasa bale. ng Congrats. accountancy. Woohoo. Thank you ulit, RJ, sa for being with us for this episode. Thanks. And Yeah. good luck sa ating RJ. lahat. Good luck sa ating lahat sa walk, sa upcoming Yes. walk matches natin. Sana yung 24 players umabot yan sa group stages. May WB Hindi, first 96 yun, Filipino. 96. First Filipino champion. Yes, yes. Tsaka aim for top 32 kasi may extra prize nga pala yun. Pag nasa top 32 kayo, hingan daw kayo ng tier list. Yun. That's it for our episode today. Once again, I'm Pat. I'm Ace. I'm Russell. And I'm RJ. Yay! And remember, walang magandang position kay Leo kasi guguling ka lang niya sa turn niya. Totoo yan, totoo yan. Bye-bye. Bye! Bye! Uy, umabot ka dito. Ayos. Naharalaman mo ang secret. Tara, makinig ka, dandan. May secret akong sasabihin sa inyo. Alam mo, para ka gumaling ka sa drafting, mag-practice ka sa AI. Sabi mo sa ChatGPT, mag-practice kayo mag-drafting doon. Ayun, sabi ko sa'yo, masasanay ka, matututo ka. Everyday ako nagpa-practice doon. Basta, lagay mo lang yung tamang information ha. Sige, bye-bye.